So good day. We are group 1 with presenting with our Power Pivot in Microsoft Excel. So una pupunta tayo sa Microsoft Excel para i-open ang ating Power Pivot. So first punta tayo sa file, pinakababa, options. Then since ang Power Pivot ay isang add-ins ng Microsoft Excel, pupunta tayo sa add-ins. Tapos dito makikita natin ang mga inactive application add-ins. Dito makikita natin ang Power Pivot for Excel. Pindot. Tapos dito sa katabi ng manage may drop list dito. Pindutin natin na ang com add-ins, then go. Dito makikita natin na ang Microsoft Power Pivot for Excel. Let's check. Then, okay. Tapos dito sa ribbon sa taas, from the far right, makikita natin ang Power Pivot. Iba't ibang option na may bibigay ng Power Pivot, kung saan isa-isa natin tong tatalakayin ng mga susunod na reporters. So ngayon naman gagawin natin is mag-insert tayo gagamitin na natin yung Power Pivot. So ito yung mga data or Excel file na gagamitin natin. Ito yung customer, ito yung mga nandito, yung mga cookie types, customers at orders. So nandito yung mga ito yung isa pala tong isang cookie company. Tsaka kailangan natin i-fix yung mga relationship at saka yung mga dagdagan natin yung mga column nila na tungkol sa mga cost, revenue, ganun. At saka gawin natin interactive na dashboard yung Excel file. So magsimula muna tayo sa Power Pivot. So kung gusto natin i-open yung window ng Power Pivot, punta tayo sa window Power Pivot tab at saka click natin yung manage. Pagkatapos noon, makikita natin yung window ng Power Pivot kung saan magsimula na yung Core Power Pivot Experience. Kung saan nakikita natin yung blank page at kailangan natin i-insert yung mga nasa Excel file dito sa Power Pivot. So, insert natin yung mga data model. So, ano nga ba yung data model? So, yung data model is yung collection of tables or data kung saan i-insert natin sa Power Pivot. So, paano nga ba mag-insert? So, nakita natin sa File tab ay sa Home tab na meron dito yung from database, from data servers at service at saka from other sources. So, pwede natin mag-insert ng mga data model sa database at saka other sources. So, pag click natin yung other sources, dito natin makikita yung iba pang pwede mag-insert ng ibang data model. So, pwede sa Microsoft SQL Server, Azure, at iba pa. So, sa pinakamababa nito, makita natin yung Excel file, kung saan Excel file yung gagamitin na insert natin na data model. At kaya, pili natin yung Excel file. At click next. So, dito natin makita yung friendly connection name na Excel. So, okay naman sa akin yung Excel, kaya di na natin palitan. At saka meron dito yung Excel file path kung saan natin ilagay yung mga Excel file. Click natin browse, saka browse natin. So, dito natin pwede natin i-open yung cookie types. I-add natin sabay. Meron din dito yung use first row as column headers kung saan pwede i-check natin yan kasi kailangan natin gamitin yung first row as column headers. Meron din dito yung mga dalawang button kung saan advanced at test connection. Kung saan din na natin gagamitin, so wag na natin galawin. Click na natin yung next. Yan. So next na makikita natin yung source table, friendly name at saka filter details. So nakita natin yung cookie types na insert na yung data model na insert sa Power Pivot. So click na default yung check, kaya pwede mo din uncheck or kung di mo gusto ilagay ganun. So pwede i-click natin yung finish. Kaya
So, nakita natin dito yung success, 6 rows transferred. So, click natin yung close. Or yung X. Ayan na. Nagla-loading. So, kung nakita naman natin na nag-insert niyo yung cookie type sa Power Pivot Excel. So, kailangan na lang natin na insert yung mga dalawa pang data model or Excel file sa Power Pivot. Click natin yung from other sources, punta sa Excel file, click next, click browse, at saka yung customers. Check this first row, at saka click next. Yan. Dito natin makikita na naman yung yung customers Excel file. Correct natin yan. Sabay, yan. Success, 5 rows, transfer, click close, or X. Yan. Naglo-loading. So, dito na natin nakita yung mga kung nakita yung mga customers. So, sa baba nito, may nakita tayong tab na cookie types at customers kung saan nag-insert na yung customers. So, may isa din na paraan para mag-insert ng data model sa Power Pivot. Ito yung kapag example na naka-open na yung Excel sheet sa Excel, pwede natin i-select lang yung yung buong file. Yan. Sabay, click natin yung punta tayo sa Power Pivot na tab at saka click natin yung Add to Data Model. Yan. Kung saan makikita natin na nag-add yung Excel sheet sa Power Pivot na naging data model na yan, nadagdagan na ng isang tab sa baba ng Power Pivot. Kung saan tinatawag itong table tree kasi pangatlong table na palitan natin ng orders. Yan po. So, ngayon naman is, paano naman kung gusto ko makita yung mga revenue or cost or profit, total profit ng cookie company na to sa orders tab or orders data model. So, makita natin sa cookie types, nandito yung mga revenue or cost per cookie. So gusto ko makita dapat dito sa orders to na meron din dito yung revenue or cost. So i-add natin yung revenue at saka cost. Revenue. At saka cost. At saka yung total profit sa cookie company na to. Total profit. So, kung gusto natin lagyan ng revenue at cost at total profits dito sa orders data, pwede natin, dahil sa relationship ng mga table dito, pwede natin i-connect yung mga pwede natin i-kunin yung revenue sa cookie types dito sa
orders. So, pindot lang natin dito sabay. Kung makita natin may equal sign sa sa taas ng mga data. So dito tayo magta-type ng mga formula or kagaya lang sa pag-type ng formula sa spreadsheet. So example is yung related. So sa related, returns a related value from another table. So pag i-click natin to, so makita natin yung mga ibang data sa mga ibang field or data sa ibang data ng customers at saka data ng cookie types. So makita natin yung field ng cookie types sa cost per cookie, revenue per cookie, address, city, ganon. So dahil sa revenue to, kunin natin yung cookie types revenue per cookie. At saka i-close lang natin yung parenthesis. So kailangan natin i-multiply sa units sold. So yung multiply is yung asterisk sabay sa units sold. Pwede lang natin i-click to or i-type natin sa units, ganon. Units sold at saka yan na makita natin yung autofill sa orders units sold. Or pwede natin i-click to. Pwede natin i-click yung unit sold. Sabay i-click natin yung enter. Enter. At saka makita natin yung revenue na automatically na fill out na yung mga ibang data sa revenue. So gawin na din natin dito yun sa cost at saka sa total profit. I-click na natin dito, sabay click natin yung related. So ito, sabay kunin natin naman yung cost per cookie sa cookie types data. Close natin parenthesis, sabay ilagay natin asterisk, divide natin multiply natin sa units sold. Yan, sabay click enter. Yan, makikita natin yung automatic na siya na nagka-calculate sa cost. Gawin din natin naman sa total profit. Sa total profit, i-minus lang natin yung revenue at saka sa cost. Click natin yung revenue, minus, or yung dash, sabay sa cost. Click natin yung enter. Yan. So, pwede naman gumawa ng mga calculations sa mga iba't ibang klaseng data kahit na yung data is nasa isang tab or pwede na dahil sa relationship, pwede mo ma-access yung data sa isang tab dahil sa relationship na yan. So, pwede kang gumawa ng mga iba't ibang calculation. So guys, ngayon ako si Aaron Dihando and today ako magde-define ng relationship. So as you can see, andito tayo sa data view. Dito may nakikita kayong cookies types, tapos dito may mga pangalan dito, cookies, revenue, per cost, tapos same rin dito sa customers and orders. So paano natin ma-define yung relationship dito? So first, punta tayo dito sa home, which is nandito na, and diagram view. So, i-click natin yan. So, pagkatapos nyan, as you can see, makikita natin yung customers, orders, and cookies. So, yung gagawin natin ngayon is drag natin, i-connect natin yung customer ID to customers. So, orders to customers.
So pagkatapos niyan, as you can see, nakakonect na. And ano ibig sabihin nito? May 1 dito and dito. So ibig sabihin nito, 1 is to many. Yung customers, 1 is to many sa orders. Kasi ibig sabihin nito, yung customers, hindi siya mag-order dito as many as you want. So dito naman sa orders to cookies, sabihin natin dito sa product. Kasi sa product, di ba maraming sa mga cookies, maraming mga flavor or kahit ano yun na klaseng cookies dito sa cookies type. So product to cookies type, for example lang, drag natin yan. And ayun, sabi ko sa iyo yan, sabi ko kanina, yung cookie types, marami siyang products dito sa orders. So ganun lang yung pag-define ng natin relationship dito sa Excel. And pwede rin natin siya i-delete dito. Pag pindot mo yan, right click and delete. So since tama na yung ginawa ko, hindi na natin siya i-delete. Yun lang yung define relationship natin. So next naman ay mapupunta naman tayo sa measures kung saan kukunin natin yung mga kung ilan man yung mga customers or yung mga iba pang mga measurements. So i-exit natin muna natin yung mga Power Pivot, sabay punta tayo sa Excel. So dito sa Power Pivot na tab, punta tayo sa measures. Click natin, sabay click natin yung new measures. Sabay dito mapupunta tayo sa window na measure. Nandito yung mga table name, measure name, at saka description. So ipapalitan natin yung table name sa customers. Sabay yung measure na total number of customers. So this description, okay naman yan kasi Excel explanatory naman yung measure name. So hindi na tayo maglalagay ng description. So sa formula, dito na tayo parang yung distinct. Yan. So sa distinct count, makikita dito yung counts the number of distinct values in a column. So sa lahat ng data or sa Excel spreadsheet, may sarili-sarili silang ID. Kagaya na lang ng ito, customer ID sa orders table. So select natin yung distinct count. Sabay tignan natin yung customer ID dito. I-close lang natin yung parenthesis. Sabay pwede natin i-check yung formula dito. Ayan, na-check. No errors naman. So sa distinct count, dahil sa count yan, numbers yung kailangan natin. So number piliin natin. Sabay di natin kailangan ng decimal places. So i-zero natin yan. Sabay click OK. So saan pa makikita yung mga measurement na ginawa natin, di ba? Kasi wala naman dito sa spreadsheet. So makikita yan dito sa Power Pivot. Click natin yung manage. So sa Power Pivot na window, sa order na tab, di natin makita yung mga measures na ginawa natin. Dahil sa ginawa natin yun sa customer table dito. So as you can see naman na nandito na yung measurement. So kailangan natin adjust lang yung length. Yan. Yan. So nakita na natin yung measurement na ginawa natin na formula dito sa baba ng customer ID na tab. Total number of customer is 5. So kung gusto natin gumawa ng measurement sa on the spot na dito sa Power Pivot na window, pwede natin i-click to sa baba ng sa measurement natin na ginawang isa, sabay dito sa taas. So i-click, so pagkatapos yan, mag-type lang tayo ng mga formula kung anong gusto natin i-calculate. Example, yung gagawin ko yan is yung total profit na sa lahat ng orders. So equal sign sum sabay yung total profit ng orders sa lahat ng orders. Hanapin natin yung orders dito. Nasaan? Total profit. So makita natin yung dito yung total profit. Sabay close lang natin. Sabay hit enter. So ayan. So makita natin dito yung may nakalagay na pangalan na measure 1. Kung gusto natin palitan lang, i-click lang natin dito, sabay dito mapapakita yung unique name niya, yung measure 1. So pwede natin palitan na total order
order profits. So pwede natin palitan yan, sabay click natin enter, sabay yan. So kung gusto natin palitan yung kasi di natin malalaman na order sign to gana. Ay di natin alam kung anong peso sign ba or dollar sign ganon. Punta lang tayo dito, sabay i-click natin. Click natin yung US, yan. Ayan, napalitan na ng dollar sign yung total order profits. So, magdagdag pa ako ng isang measurement tungkol sa total, ano nga yan. So, mali pala yung pangalan dito, dapat total profits. Yan. So, palitan natin ng total profits. Yan. Yan. So, next is yung gagawa ko ng measurement para sa average profit sa lahat ng customer sa lahat ng orders. So, next is yung maglalagay lang tayo dito, i-click lang natin. Sabay, kuha tayo ng formula para doon. So, equal sign, total profits. Ito, gagamitin lang natin yung ginawa nating dalawang measurement para sa bagong measurement ulit. Divided by, or slash, sa total number of customers. Yan. So, click lang natin yung enter. So, ayan na yung measurement ng para sa total average profit per customer. So, palitan lang natin yung pangalan ng average profit per customer. Per customer. At saka palitan din lang natin ng dollar sign yung measurement. Ay, di ko pa na-enter yan. So, pindutan ulit natin to. Sabay yan. So, yan, naging dollar sign yung mga measurement. So, yan na lang po. And papasok naman po tayo sa insert pivot table. Insert. Ito po sa pivot tables nga po, yung drop down. Ito po. Hindi po natin pipiliin tong from table range. Pipiliin po natin is yung from data model na ginawa na po natin. Yan po. Yan po. New worksheet po tayo. At okay lang po natin. Ito na po. Lumabas na po yung pivot table natin na ginawa. Ngayon po, nagtataka po tayo saan po yung nilalaman nito. Dito po natin siya makikita sa pivot table fields. Po, titingnan natin sa customer. Ilalagay po natin ang customer IDs dito po sa rows. Ngayon po lalabas po yan sa rows dito. Yung customer's ID nga po at ilalagay na nga rin po natin. Sige. Pati na nga po ang mga names. Yan po. Lumabas na nga rin po ang mga names na yan. At ibabak po natin yan. Ngayon po, pupunta naman po tayo sa orders. Ngayon po. Ayun po yung count ng products ng bawat name nga po o yung mga users nga po na bumili, katulad itong Acme Bites na nga po, ito po yung count ng products niya na 206. Ngayon po kasi pwede po natin baguhin yan o dagdagan pa nga po ng iba pa, katulad nga po ng mga total profits, yung kung ilan po ang mga units na sold, kung kailan po yung araw na yon at iba pa po. Na ipapasok naman po tayo sa Power Pivot o ayun nga po yung KPI. Ano nga po yung KPI is ayun nga po ang Key Performance Indicator. Ngayon po makita po natin dito is pipiliin po natin total profits. Ngayon po dito po makita po natin yung measures total number of customers o average profit per customer. Pero di po natin yan. Mag-absolute value po tayo. Maglalagay po tayo ng sige nga po. Ngayon po dito na po natin. Set na nga po natin. Yan, pause hanggang 4K lang po natin.
Dito po malalaman kung yung red siya, yellow, or green. Ito po yung mga icon o styles nga po. Yan. Pero dito lang po tayo. Okay po natin. Ngayon po, bakit po nandito? Ano po nangyari sa mga colors natin? Yung red, yellow, tsaka yung green nga po. Ngayon po, pupunta lang po tayo dito sa customers. Ito po yun. Total profits. Pipiliin po natin yan. Ito po yan. I-reactive lang po natin ang status. Ngayon po, makikita na din po natin ang total profits. Kung ilan nga po ang kinita nila dito. At yung goal nga po natin na sinet natin na 6K. Ayun po. Makikita po natin dito yung mga nilagay nga po natin na KPI, yung total profits, at yung goal nga po na ating sinet kung sino po yung bumili at yung ID nga po nila. So, ayun. After natin matapos dun sa KPIs, kunyari gusto natin na like ilagay siya in a graphic way or gusto natin ilagay sa mga charts, gano'n. Madali lang yan. Ang gagawin lang natin, pupunta tayo sa pivot table, analyze, pivot chart. Kapag pinindot natin to, may kakakita tayo ng maraming kulay katulad ng column, line, pie, bar, area, gano'n. So, kunyari, gagawa ko dito, pie. Marami tayong makikitang uri ng pie, like iba't ibang variation din katulad nito. Bar of pie, pie of pie, 3D pie, pie. So, ito lang, default ang pipindutin natin. Okay. Ayan. Tapos, marami tayong pwedeng gawin. Pwede din natin ilagay ito dito. Yan. Yan. So, after yan, ito rin pwede natin i-move to. Kahit saan. So, dadako naman po tayo sa slicer. Ano nga ba ang slicer? Ang slicer ay ang visual data nga naman na nag-help na i-control kung anong gusto mong i-display na data po. So, ito po ang aking example. Pupunta tayo sa pivot table analyze, insert slicer. Ayan, makikita nyo po dito ang ang customers and orders. But what if kung gusto mo nga naman na yun, cookie slicer. Pindutin na lang po itong all. Ayan, makikita nyo po ang cookie types. And okay. So makikita nyo po dito, naka-select po dito ang white chocolate Macau. So kung pipili po ako ng ibang po dito, ibang type po dito, mapapansin na po dito na magbabago po ang data mo. Ayan po, nabago po yung data na. Ayan po, nagagawa po ng slicer. It helps na yun. I-visualize ng user kung anong gusto na makita ng mga data. Ayan po. So, salamat po sa makikinig po sa reporting po namin. Ayun lang po.